Hello everyone. Tingnan na naman natin itong EMB Memorandum Circular 2020-17. Dito ang subject guidelines on the issuance of permit to operate for air pollution source installation or equipment. Dito, dated ito May 11, 2020 at pirmado ito ni former Director of EMB, Engineer William P. Cunyado. At dito, ang gusto nating i-highlight, yung pong permit to operate issuance. At dito, meron tayong paggamit ng online permitting and monitoring system. So gamit ang memorandum circular na ito, nag-open ito ngayong OPMS or Online Permitting and Monitoring System of Environmental Management Bureau sa pag-apply ng permit to operate, halimbawa ng genset, boiler, furnace, etc. Diyan nakasulat sa memorandum circular, dito gagawin ang issuance ng permit to operate sa online permitting and monitoring system. Ngayon, meron naman dito pang isang highlight na ikinatuwa ng karamihan kasi itong nakasulat sa Memorandum Circular 2020-17, Annex C. Pupunta natin yung Annex C. Dito yan sa dulo. Ano ang nandito sa Annex C? Annex C, air pollution source installation exempted for permit to operate, meaning not required to secure PTO. Meron ditong mga listahan ng mga installation or equipment under fuel burning equipment and non-fuel burning equipment that are not required by permitting requirements under RA 8749 kailangan ng permit to operate ang mga sources of air pollution, pero dito sa Memorandum Circular 2020-17 ng EMB Annex C in-specify yung exempted na sa permitting. Bigyan natin ng isang highlight dito sa fuel burning um, APSI. Meron dito nakasulat, number 1, standby stationary or portable or mobile or multi-purpose generator set engines 1 to 15 kilowatts used in small scale operation. Example, tower light, air compressors, pumps, etc. O itong mga nasambit na ito, exempted na for permit to operate. Kaya kinatuwa itong listahan na ito. Ano pa? Off-road vehicles, mobile sources, used in industrial or commercial, forklift, bulldozer, backhoe. Sama mo nga dyan, halimbawa, yung ating ginagamit na forklift. Parang kung titingnan mo, bakit pa nga may kailangan ng permit to operate ito? Ngayon, dinideclare na to sa ibang government registration gaya sa DOLE. Doon na yon. So dito, ini-exempt na sa permitting or for permit to operate. Ito din, gasoline or diesel fuel fed lawn mower. O, exempted na rin sa permit to operate. Kung titingnan naman natin dito yung non-fuel burning, may mga nakalista din, usually mga electric driven. Sampulan natin, number 1, electric powered manual and CNC lathe machines, mills, grinder, drill press, welding machine, CNC laser cutting, and other laser machines, metal forming equipment, pipe bender, mechanical press, punch machine, and other related equipment used in small-scale operations. O yung mga electric-driven na ito ay na-exempt na for
permit to operate. Meron naman hindi electric driven. Ito nakalagay dito sa number 12. Day tank storage tank less than 1 cubic meter. So may naka-specify na capacity. Kapag meron kang fuel storage tank, lalo sa mga gasoline station, o hindi man sa gasoline station, sa mga kumpanya na assembly, mayroong genset, may kasamang fuel tank. Kapag ka less than 1 cubic meter ang capacity or less than 1,000 liter, exempted na daw siya sa permit to operate. Yun ang nakasulat dito. Ganon din itong mga exhaust ventilation, itong mga non-odorous storage tank. Halimbawa, water storage tank, oxygen storage tank. Yan, mga non-odorous. Exempted na for permit to operate. Ito ding nakalagay sa number 4, dispensing pumps and nozzles in the fuel refilling station o na-specify na yung mga dispensing pumps and nozzles. Dati kasama yan sa permitting eh. Ngayon, paglabas ng EMB Memorandum Circular 2020-17, Annex C, exempted na yung dispensing pumps and nozzles. Ito ding mga electric powered single pass type rice and corn mill used in small scale operation 1 to 50 kabans per day. O exempted na din siya sa permit to operate. So unless otherwise stated dito sa EMB Memorandum Circular 2020-17 Annex C, it will be more better na i-apply ng permit to operate sa EMB Regional Office through online permitting and monitoring system. Yan yung sinasabi dito sa EMBMC 2020-17. So dyan ang application, dyan na rin ang issuance ng permit to operate signed by the Regional Director of EMB. So kung wala dito sa listahan, pwede nating itanong sa EMB Regional Office kung kailangan ng permit to operate. Pero maganda yung default na i-apply mo na lang at sasabihin naman sa iyo ng evaluator kung ah, exempted na yan sa permitting. Halimbawa, meron kang fuel tank less than 1 cubic meter. Meron kang genset na more than 15 kilowatts kasi yung nakalagay dito sa exempted ay 15 kilowatts pababa, exempted. Halimbawa, meron kang 20 kilowatts. Pero yung fuel tank mo ay less than 1 cubic meter. So, exempted. Pag in-apply mo ng permit to operate yan, sasabihin naman sa'yo ng evaluator na ito, tanggalin mo na to sa application mo kasi exempted na ito. No? Pwede na nilang sambitin na tanggalin mo na. Dito sa OPMS, pag nag-login ka dito, ilalagay mo yung mga air pollution source installation mo, fuel burning or non-fuel burning equipment. Pag nakita nilang ay exempted na yan, papatanggal na lang sa'yo para hindi na mapasama sa permitting. Sa permit to operate, magre-reflect kasi yan doon once approved. Okay? So this is your Annex C, the list of air pollution source installation that are not required to secure permit to operate. At pupuntahan nyo lang itong annex na to. Nandito to sa ating Memorandum Circular 2020-17. Yan. Downloadable naman ito sa ating internet. Pwede nyo siyang i-download. At yung final interpretation na ito or nito, mas mabuting itanong nyo or natin sa EMB, whether central or regional office para mas malinaw. Kasi sila ang nag implement nito, baka merong ah, interpretation na accurate dito. So yun like guide lang natin sa sinabi. So tatlong bagay, pagka meron tayong air pollution source installation, covered yan ng permitting requirements under RA 8749 or Clean Air Act.
unless otherwise stated sa EMB Memorandum Circular 2020-17 Annex C na exempted na ito, edi exempted na nga siya. Number two, ang application at issuance ng permit to operate ay through online permitting and monitoring system na. Wala nang manual application. At kung meron mang ibang procedure na magsasabing dapat manual ang application, eh di pa natin alam kung alin yan, anong reference niyan. Pero ito yung recent ngayon, 2020-17. Kaya maganda magtanong sa EMB. O ito bang napakalaking planta namin, meron kami ditong malaking smokestack. Saan na ba? Dito ba o sa OPMS or manual na? But usually ito na nga, manual na nga yung ating application. So we have the permitting nung air pollution source installation, yung mga exhaust, siguro ay mapapasama na yan sa ating mapping. Halimbawa, ito yung ating equipment, tapos imamap natin kasama yung exhaust or stack. Okay, kasama na yan doon sa detalye. Pero yung may manual pang procedure, manual application for that, wala na. Ito na kasi yung nababasa natin na recent. Pero again, maganda itanong natin yan sa EMB kung meron pang manual, kung pwede pa ang manual. So, base lang tayo sa reference na ito na ang issuance na ng permit to operate ay through online permitting and monitoring system. So, pwede natin sabihin na wala na nga yatang manual. Kasi mayroon ng online permitting and monitoring system. As number three, yung ating mga equipment na exempted for permit to operate, whether fuel or non-fuel burning equipment, i-verify natin sa EMB kung wala sa listahan. Dito, malinaw kasi sa Annex C, may listahan. Pero kung wala dyan, hindi nakalista dyan, pwede mong sambitin na covered ito ng permit to operate. Pero mas maganda na itanong natin, we can write a letter of request for verification ng coverage ng ating air pollution source installation to permitting requirements. Mas maganda yon. Mas madaling sabihin nila na exempted na yan. Lalo kung in writing, pag nagkaroon ng inspection, yung sinasabing, oh, wala naman yan dito sa listahan, ito yung letter namin at merong response na exempted na. Okay? So, hindi naman automatic na mag-i-interpret na tayo. Lalo may mga specification like used in small scale operation. O, itong ang genset na ito na 1 to 15 kilowatts. Baka naman hindi na small scale operation. O, di mako-covered yan kung ganyan ang magiging interpretation. Gaya nito sa baba, nakalagay din, electric powered rice and corn meal used in a small scale operation. Ibig sabihin, merong pwedeng pasama pa din. Ano, lalo kung more than na dun sa specific. Ito ang electric powered handheld and manual tools used in small scale operation, maximum of 5 units. Kung 6 na, o 10, o 20, o lahat na yun. Maaari mong ma-interpret yan na kasama yan sa or mako-cover ng permit to operate. Maaring ganyan na magiging interpretation. Okay? So, I hope you have learned something at sabi nga natin, kung may confusion, ay mas mabuti pa na magtanong sa authority, ang Environmental Management Bureau, whether central or regional, kasi sila ang nag implement nito, mga memorandum circular. Okay? So, I hope you have learned something. Thank you very much for time listening. Ito ang EMB MC 2020-17 guidelines on the issuance of permit to operate for APSI through the online permitting and monitoring system. So, huling bahagi, ito yung OPMS. We can visit here sa online permitting and monitoring system ng EMB through
opms.emb.gov.ph, opms.emb.gov.ph. Gawa lang kayo dito ng account and then mag-login kayo once na successfully created na yung account, activated na yung account natin, pwede na kayo mag-login dyan. And then submit your application for permit to operate. And then dyan nyo na rin madadownload ang permit to operate natin once approved. Thank you very much everyone for time listening. At kung may question kayo, just type it below or directly communicate with EMB. Thank you very much for time listening and God bless us all.